ang pambato ng Bisaya sa Senado, ang maagang himno sa maduming paggobyerno. Akin pong ipinakikilala sa inyo ang ating susunod na senador ng Pilipinas. Walang iba, mga Manileño, Senator Attorney J.D. Himlo. Salamat po. Maayong ugto sa tanan nga Manileño. May ugto. May adlaw kay Boss Dada, ang representante ni Pastor Kibuloy, sa kay Attorney Jimmy Bondok, Senator Bato de la Rosa, at sa makasamahan natin si Senator Bongo, Mr. Malasakit, kay Senator Philip Salvador, kailangan niyang umalis, may pupuntahan pa sila ni Senator Raul Lambino. At kasama rin namin si Attorney Vic Rodriguez at si Congressman Rodante Marcoleta. Manileño, kilala po ako sa PDP laban na nagre-representa sa Visayas. Pero dapat yung malaman na si Attorney Himlo ay naging Manileño. Paano po naging Manileño si Attorney Himlo? Nung nag-aaral po ako sa UST, nakatira po ako sa Singalong. Taga Singalong po ako. At nung ako ay nag-aantay ng resulta sa bar, sa pagkaabogasya, nakatira po ako sa Orosa Street dito sa Malate. Naging masaya po ang aking pag-alala sa Manila. Papuntang UST sa Espanya, baha sa Espanya, buhay sa pagko-commute sa jeepney. Yan po naranasan ng senador na galing Visayas. Bakit po ako tumakbong bilang senador? Kailangan po, sapagkat nakita ko po wala ng direksyon ang ating nasyon. Kayo na nasa barangay, alam niyo yun. Kailangan niyo magpakasipsip sa ating mga mayor, sa ating mga congressman, para magka-project. Pag hindi kayo makisama sa kanila, mahihirapan po kayo sa barangay. Yan ang nangyayari sa baba. Pero yung kanilang utak, ayuda, yung kanilang sinasabing tulong, ayuda, kailangan yun. Dahil dito sa Maynila, kita natin ang buhay, napakahirap. Ang buhay ng informal settler, napakahirap. Ang mamahal ng bahay dito, magrenta ka dito, ang hirap. Ang hirap. Hindi gaya sa probinsya, may parking space. Dito, walang lugar ang mga sasakyan. Nakaparking sa labas. Naranasan ko yun kasi naging taga Maynila ako. Hanggang ngayon, dito sa Maynila, nakikita ang mga batang lansangan. Dito sa Maynila, nakikita dyan sa Ross Boulevard. Batang lansangan, mga taong walang bahay. Tinitignan lang natin sila. Ano ba ang permanenteng programa ng DSWD? Bilyon-bilyon ang budget ng DSWD. Nandyan ang ating mga mambabatas. Pero bakit hindi natin nabibigyan ng permanenteng solusyon ang problema na nakikita ng ating mga mata? Very basic, dahil ba hindi sila botante? Dahil ba yung street children hindi botante? Napapabayaan? Sinasabi natin, may sindikato sa likod niyan. Ano na yun? Ba't hindi nyo ibigyan ng solusyon? Bakit titignan lang natin at yung mga politiko bibigyan lang ng abuloy? Yung iba bibigyan ng biskwit. Ano na nangyari sa bilyon-bilyon pera ng DSWD? DSWD,
Makonsensya kayo! DPWH, mga daan dito. Ang daan ba sa Maynila na maayos, sinisira ba ng gobyerno? Dito sa Maynila, sinisira ba nila yung maganda pang daan? Ano Manila? Sa probinsya, marami. Sa Bacolod, sa Negros, napakasakit tignan, magagandang daan, sinisira. Eh dito sa Maynila, hindi pa perwisyo yan. Maganda pa yung daan, sisirain. Eh di traffic. Ang hirap na nga ng buhay sa Maynila dahil sa traffic. Dadagdagan pa. At sino yung dadagdag? Gobyerno. Kasi kung may project, may komisyon. Ito mahirap, Kapitan, no? Sa mga opisyal natin. Alam natin o na-specular natin o pinag-usapan natin sa coffee shop yung komisyon na yan. Pero yung tanong, kung kayo ba witness, kung kayo mga barangay captain, barangay official, witness sa korupsyon, madali ba sa inyo gumawa ng affidavit at mag-file sa ombudsman laban kay mayor, laban kay congressman? Madali o hindi? Madali o hindi? O wala tayong pakialam? Yan ang realidad. Pag hinayaan natin ang practice na yan, walang wasdamlag, walang future ang ating bansa. Dahil hinahayaan natin na ganyan lang ang ating kinalikihan at yan lang yung practice sa gobyerno, yan yung practice sa barangay, yan yung practice sa City Hall, yan yung practice ng Congressional Office. Yun ba ang gusto ng Maynila? Aantay na lang sa ayuda. Sa likod, sa mga kumakain sa likod, ano gusto nyo? Ayuda o programa? Ayuda o programa? Narinig ko, ayuda raw eh. Ang ayuda, okay yun. Okay, hindi ko naman sinasabi, titigilan ng PDP ang ayuda. Siyempre, bibigyan natin ng assistance sa ospital, sa pag-aaral, sa burial. Kailangan yun dahil maraming mahirap. Pero yung hahanapin natin, programa para magkaroon ng permanenteng solusyon sa kahirapan. Habang naghihirap ang tao, bigyan natin ng ayuda, pero dapat magkakaroon ng panahon na magbigay ang gobyerno ng permanenteng solusyon. Ano ba ang permanenteng solusyon? Ayuda pa rin? Ayuda pa rin? Sa lahat ng nakapagsalita ko, dito sa Maynila, yung parang napipilitan na parang gusto talaga nila ng ayuda. Ayuda ba talaga ang taga Maynila? Maynila! Alam ko mahirap yung ekonomiya nyo dito kasi dikit-dikit. Nandito na yung mga kumpanya. Ang kailangan ng Pilipinas, magpaparami ng trabaho. Tama ba? Trabaho! Paano natin gagawin yun? Iba-iba, kada lugar, iba-iba eh. Dito puno na kayo eh. Kailangan po ng Pilipinas magkaroon ng maraming factories. Dapat dito ginagawa sa Pilipinas ang sarili nating armas, sariling makinarya, sariling technology, sariling gabot, sariling vaccine, para maraming trabaho. Dito sa Maynila, may hirapan tayo kasi nandito na yung trabaho, nakasentro na sa inyo. Pero tignan nyo yung buhay ninyo dito. Para kayong sardina sa Maynila. Ang mahal-mahal ng lahat. Mahirap pa bumili ng bahay dito kasi puno na yung lupa. Pero kung ma-develop ng gobyerno ang kanayunan at doon maraming trabaho, siguro naman doon na kayo titira sa Maynila.
probinsya. At taga Maynila, makukonsider niyo ng pupuntang probinsya. Pupuntang Bacolod, pupuntang Davao, pupuntang Mindanao, pupuntang Ilocos. Masarap po ang buhay sa probinsya. Dito po, ang traffic. Ilang oras kayo sa traffic? Gusto niyo ba yung traffic? Peste ng traffic na yan. Kahit gaano karaming overpass yan, hindi masusolve ang traffic dito. Dahil puno na kayo dito sa Maynila. I-develop natin ang kanayunan. Lagay natin ang mga factories doon. Pagandahin natin ang agrikultura. Sinabi na ng mga kasamahan ko, very basic. We have to take care of our agriculture. Bakit tayo angkat ng bigas? Dahil po mali yung programa pang-ekonomiya ng ating gobyerno. Every past government, mali. Why? They depended on agrarian reform na parang magic solution, magic tablet, para raw yung mga magsasaka na mahihirap makagraduar sa kahirapan. Pero itong tanong ko, I'm talking of everybody in the past government, no exception. Kung tama ba ang programa ng gobyerno, bakit ang magsasaka hanggang ngayon ang pinakamahirap na sektor? Sinasabi ng gobyerno, kooperatiba ang solusyon. Naging direktor ako ng Land Bank, nakita ko yung datos, 50% ng kooperatiba failure dahil sa private corruption. Akala nyo, sa gobyerno lang korupsyon. Sa pribadong sektor may korupsyon. Bakit? Yung mga leader ng cooperative, hindi nila binabayaran ang utang sa bangko. Di foreclose yung bankrupt. Pilipinas, dadalhin ni Atty. Hindo ang permanenteng solusyon at hihingi ako ng tulong sa mga kasamahan ko sa PDP Laban. Sa agrikultura, ang solusyon, state-managed farming, state-managed fishing. Dahil failure na yung mga nakaraan na economic program. Failure. Kasi kung hindi failure, bakit kaya sabi ko pinakamahirap na sektor, magsasaka at mangingisda? Gobyerno dapat pumasok na sa negosyo ng agrikultura. Big farms at yung ibibigay na solusyon sa mahihirap na magsasaka at mangingisda, trabaho sa gobyerno na hindi na kailangan ng civil service examination. Trabaho! Pagsasaka naman yan, bakit mo papakuha ng civil service exam yan? Ipaglalaban ni Atty. Hinlo kasama ng mga senador ng PDP. Ang gobyerno, kesa sa ayuda, papasok sa negosyo ng agrikultura, lahat ng nakatiwangwang at hindi nagagamit na lupain na pagmamay-ari ng gobyerno, lagyan natin ng agribusiness, pagsasaka, warehouse, factories, rice mill, distribution hub, transportation. Di ang daming trabaho magagawa sa Pilipinas dahil palpak yung mga matatalino nating Agriculture Secretary from the present to the past. Hindi nila na-solve ang problema sa agrikultura ng Pilipinas. Palpak sila lahat. Kilala na nila ngayon ang Manileño na si Atty. Hinlo? Kanina hindi nyo kilala, di ba? Taga Singalong, taga Maria Orosa. Taga dito ako dati. Manileño! Ang kasama nyo na si Atty. Jesus Villanueva Hinlo Jr. naging tubong Maynila rin. Dito rin ako, malaking parte ng aking buhay dito sa Maynila. Alam nyo ba dati, pag may nakita kong, pasensya na sa asawa ko pag nakakita ko nung nasa UST ako, magaganda yung mga taga-UST. Magaganda. Kaso wala akong kotse.
Wala akong sasakyan. Namatay yung tatay ko, bata pa lang ako eh. Sumasakay lang ako sa jeep. So, hindi ako makapangligaw kasi yung baon ko, parang 20 pesos lang araw-araw eh. Sabi ng nanay ko, inoffer yung delasal. Eh sabi ko, wala tayong pera. UST tayo. Alam ko yung buhay na mahirap. Yung nagko-commute araw-araw. Naalala ko pa noon pag bumabagyo, baha sa UST sa Espanya. Dala-dala ko pa yung sapatos ko. Habang nagko-commute, ramdam ko po ang buhay Maynila. Ngayon Maynila, kilala niyo na ba ang ka-Maynila nyo, Attorney J.B. Hinlo? Salamat, Maynila. Yung pangatlong programa ni Attorney Hinlo, dapat ang ating edukasyon mareforma. Edukasyon. Paano natin i-reforma? I-introduce natin ang subject Philippine Patriotism and Ethics Studies from grade 1 to college. Sa mga kaedad ko, naalala ko noon, GMRC, Good Manners and Right Conduct na subject. Bakit tinanggal ng gobyerno? Hindi ko maintindihan. Sa ngayon ba ang values ng kabataan magpayaman na lang? Yan ba ang success ng Manilenyo? Magpayaman? At yung iba, kahit nakita nila yung pamilya nila naghihirap, yung magulang nila naghihirap, iiwanan nila at hindi tutulungan. Yan ba ang gusto ng Manila? Manila, pera na lang ba ang utak ng kabataan ng Maynila? Baguhin natin. Kailangan ituro natin sa ating kabataan ang right values. Grade 1, love of family. Grade 2, love of community. Grade 3, what is the importance of education and study techniques? Ituro rin natin human rights, the dangers of illegal drugs. Ituro rin natin what is the Philippine government structure. Ano ba trabaho ng gobernador, presidente, mayor, congressman? Ano ba trabaho ng congressman? Manila. Trabaho ba ng congressman gumawa ng batas o magbigay ng ayuda? Trabaho ba ng congressman gumawa ng batas o mag-impeach ng vice president? Maynila, gusto nyo bang ma-impeach si VP Sara? Hindi ko narinig. Maynila, gusto nyo bang matanggal bilang vice presidente si Inday Sara? Pag gusto nyong labanan ang gusto ng mga magbabatas, dapat po lahat ng PDP laban na senador ipanalo ninyo. Lahat. Bakit lahat? Para po makonvict si VP Sara, kailangan nila ng 2/3 vote sa Senado. 2/3. They need 9 votes. Kami ngayon, yung mga kandidato ng PDP, 9 na kami. 9. Sumali sa amin si Attorney Vic Rodriguez, yung kaibigan ko. 9 na kami. Lahat kami dapat makapasok. Para pag nakapasok yung lahat ng PDP laban, vote straight kayo, huwag nyo nang dagdagan ang 10, 11, 12. Hanggang 9 lang, puno ng PDP laban, huwag na kayong bumoto 10, 11, 12, makadagdag pa yan sa kabila. Naiintindihan ba natin Maynila? Kung gusto nyo maging presidente na manggagaling sa PDP laban sa 2028, i-secure nyo ang Senado. Lahat kami dapat manalo. Kaya ba? Naririnig nyo na ba ang pangalan Jimmy Bundok? Ay, yung sa likod, hindi nila kilala si Jimmy Bundok. Kaya kakilala nyo na ba si Jimmy Bundok sa likod? Raul Ambino? Pastor Kibuloy? Philip Salvador? Yung mga sikat namin, Senator Bongo, alam namin mananalo na yan eh. Senator Bato, mananalo na rin yan eh. Pero siguraduhin natin, tulungan natin. Philip Salvador,
lahat kami. Vic Rodriguez, kailangan namin ng asim. Kaya si Congressman Marcoleta at si Vic Rodriguez talagang ipasok natin sa 9. Okay ba, Maynila? Bago ako umalis, bilisan ko lang yung iba kong advokasya. OFW, hindi kayo pababayaan ni Senator Hinlo, OFWs. Ilalabi ko sa mga kasamahan ko sa PDP Laban at kahit sa kalaban ng mga senador na mabigyan kayo ng retirement and pension program. OFWs, salamat sa tulong nyo sa pag-aralan natin na magkaroon kayo ng retirement and pension program. Sa mga nagmamahal sa mga hayop, magkakaroon tayo ng Philippine Dog and Cat Sanctuary Law. Dapat yung mga stray dogs and cat alagaan ng LGUs, lagyan ng bakuna, gamutin, pakainin, at huwag patayin. Iano lang, ikakapon para hindi lang makapanganak. Para yon sa mga animal welfare nga tayo nagmamahal sa ating kahayupan. DPWH, maghanda kayo. Babantayan ng PDP Laban yung inyong gawain na magandang kalsada sinisira ninyo. Mag-usap ulit tayo, aayusin natin. Hindi kami kalaban, kakampi kami ng Pilipinas. Pag-usapan natin nga kung paano natin gastusin ang pondo ng DPWH na hindi mawi-waste. Hindi yung gastusan tayo ng gastos, walang plano. DSWD, humanda kayo. Si Atty. Hinlo at hihingi ako ng tulong sa mga kapwa ko senador. Bibigyan natin ng permanenteng solusyon ang street children at yung mga street dwellers, yung mga hindi nakakaboto pero nakakasama ng damdamin na kaya natin magpayaman. Pero yung nandyan sa labas ng kotse natin, dinadaan-daanan lang natin, wala tayong magawa, wala tayong ginagawa. DSWD, mahiya naman kayo. Name, number, Gawa niya ng saka yung permanenteng ibang solusyon vlogger yan. kayo. Anong FB page ba? ulit? Kahit hindi sila butante. Maynila, Line ball. nagpapasalamat po sa imbitasyon ninyo, kayong mga opisyal ng Maynila, ang nag-iisang senador ng Visayas, na dati, naging taga Maynila, hindi nakapag-asawa ng Manilenya dahil walang pera noon. Wala akong kotse eh. Mahirap manligaw noon. Yung mga nakaka-girlfriend, yung may mga kotse. No? Kasi mag-date kayo eh, sasakay lang kayo sa jeep. Maynila, kaibigan niyo po ako. Tutulungan ko po ang mga advokasya ng aking mga kasamahan. Magkaisa po ang PDP Laban at Team Duterte. Magkakaroon po tayo ng 9 senators galing PDP Laban. Salamat po! Salamat, Maynila!